Pag-aralan po natin ngayon kung ano yung dating kalalagayan natin. Kalalagayan natin dati na wala tayong tamang pagkilala kay Kristo, tayo ay patay. Hindi tayo patay sa physical, patay tayo sa spiritual. So lahat ng tao tumatawag sa pangalan ng Panginoong Hesus, pero walang tamang relasyon sa Diyos. So, yun ang kaisa-isang utos. Pero, iniwan ng Diyos si Adan at doon pumasok si Satanas at niling lang si Eva na nasa katabi lang ni Adan. At ang sabi, totoo ba na kapag kinain mo ang prutas na yan, ikaw ay mamamatay? Sabi ni sumagot si Eva, hindi naman. Okay, sabi ni Satanas, hindi totoo yan, hindi kayo mamamatay. Ang totoo niyan, kapag kinain nyo yan, ay parang magiging parang Diyos kayo. So, minabuti, mas pinili ni Eva ang maging marunong at matalino. Kasi yung prutas na nagbibigay kaalaman ng masama at mabuti, ito yung nagbukas ng kamalayan. Pakialis mo nga ano. Please. Yan. Hindi ko makita yung nadidiliman ako. Wala na tayo sa kadiliman, nasa liwanag na tayo. At naging musika at maging maganda sa pakandinig nila ang sinabi ni Satanas, mas pipili ni Eva na sumunod kay Satanas kaysa sa sinabi ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, huwag kakainin, mamamatay. Sabi ni Satanas, kapag kinain mo yan, hindi yan totoo, hindi kayo mamamatay. Magiging parang Diyos kayo. Mas pinili ni Eva na maging marunong. Susuwayin niya yung utos ng Diyos. Ang susundin niya ay yung sinabi ni Satanas. Halilangin kayo, tayong lahat. At ito yung makikita natin mamaya. So dahil doon, yung napakagandang plano ng Diyos sa lahat ng tao, ito yun, hindi na kailangan paghirapan ng tao ang kakainin ng tao. Siya'y mabubuhay na masagana. At subalit, mawawala ang lahat ng ngayon, papalayasin. No? Ginamit ng Diyos, pinalayas ng Diyos si Eva at si Adan dahil sa pagsuway. Yung napakagandang plano ng Diyos para sa tao ay nawala, naputol, nasira. At si Jesus Christ ang naging solusyon o para na siya naging tagapamagitan. Tama ba? Hello? Opo ba? Opo daw. Kayo dyan. Hindi kayo ha. Smile. Baka mamaya eh. Minsan tumawa kayo. Okay. So, ngayon pag-aaralan natin dito. At matatagpuan natin ito sa hindi nadinig na siya niya lang. Wala yung isip eh. Okay, tingnan natin. So sa Colossians chapter 2 verse 20. Mga alituntunin ng mundong ito, bakit ba kayo sumusunod sa mga... Tuloy ba din? Okay, tuloy-tuloy mo lang. Sa chapter 3. Asan ang sir today? Dominga? Malas nga yun. Diba? So yung mga katuruan ngayon, bakit pa kayo sumusunod sa mga lituntuning tulad dito? Huwag hahawak nito, huwag titikim niyan. Sabi niya, huwag kang titikim niyan. Ano ba tinitikman niyo ng mga bawal? Yung mga pampahaba daw ng buhay, yung pansit. Sino ang humabang kumain? Yung nasa haba ng pansit, nabulo na, namatay. Paano nabuhay? Tignan niyo. Katapos yung mga pula, walis, tapos yung paniniwala niya, sabi ng tatay ko, yan, nanay mo, nagpiprito. Sabi ko, tayo na kumain. Sabi ng tatay ko, puro kakalukuhan. Kumain. Yung mga ganun, nagpiprito daw. Tulad yan, may nagpiprito. Oo, yan. O yun, ganun bagay, no? Ang totoo,
Yan ang ginawa ni Satanas, malaking panliling lang. Hindi na po makakabalik ang patay. Hindi ho totoo yun na ang tao kapag namatay ay nandun agad sa kanyang tamang destination. Nakala nyo eh, namamasyal pa, nagagala, hindi ho. Hindi totoo yun. Yun ay isang malaking panliling lang na ginawa ni Satanas. Kaya nga tayo namatay na. Tingnan nyo, malinaw ba ang tinuturo ko dito sa inyo? Na huwag hahawak nito, huwag titigim nito. Yung panloloko na ginawa sa atin. At kaya nga, sabi nga ng tatay ko, yan, nagwawalis ang nanay mo. Abay, magaling, malilinis ang bahay natin. Sabi ng tatay ko, puro kakalukuhan, eh nga eh, nandyan eh. Lagi na ako pinagigising ako pagka siya may nararamdaman. Yung nanay niya, yung nanay ko rin eh. Kaya kami magkapatid.